Isipin mo ito, 12:00 ng tanghali, tirik na tirik ang araw, ang ibabaw ng tubig ay parang basag na salamin sa sobrang linaw at walang kakibo-kibo. Ang pawis mo ay tumutulo na at ang ibang mangingisda sa paligid mo ay nagsisimula ng magligpit ng kanilang mga gamit upang umuwi. Sabi ng lolo mo, patay daw ang oras na yan dahil nakatago ang mga isda sa malalim na bahagi. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang mismong oras kung kailan sumusuko ang lahat ay ang oras din na lalabas ang pinakamalaking huli ng buhay mo? Oo, tama ka nang narinig. Nakakagulat mang isipin pero malaking kasinungalingan ang kasabihan na walang kagat sa kalagitnaan ng araw. Sa bidyong ito, ibubunyag natin ang malalim na sikreto ng mga batikang mangingisda na sanay humuli ng mga higanting isda sa pinakamainit na bahagi ng araw. Ipapaliwanag natin kung bakit palaging nababakhaw ang karamihan at kung paano mo ito babaligtarin. Ngayon, gusto kong tanungin ka, ilan na bang malalaking pagkakataon ang sinayang mo dahil nagligpit ka ng gamit at naniwala sa matandang pamahiin na iyon? Ang pangingisda sa tanghaling tapat ay matagal nang naging palaisipan at madalas na iniiwasan ng maraming mangingisda. Ang nakagawian nating lahat ay gumising ng 3:00 ng madaling araw, pumunta sa lawa or ilog ng napakaaga at maghintay hanggang sumikat ang araw. Pagdating ng 10:00 pataas, kapag mainit na ang balat natin sa sikat ng araw at tumamlay na ang pagkagat ng mga isda, agad tayong nagpapasya na tapos na ang laban. Ang paniniwalang ito ay nag-ugat mula pa sa ating mga ninuno na mas pinipili ang ginhawa ng malamig na umaga kaysa sa pagiging bilad sa araw buong hapon. Ngunit ang paulit-ulit na paggawa nito ng maraming taon ang dahilan kaya hindi nasusubukan ang totoong limitasyon ng tubig na inyong pinupuntahan. Iniisip ng nakararami na parang tao din ang isda na nawawalan ng ganang kumain kapag naiinitan. Pero ang totoo ay hindi ito nakabase sa gana, kundi sa kung paano sila nagtitipid ng enerhiya. At dahil hindi ito naiintindihan ng nakararami, inuulit-ulit nila ang iisang pagkakamali habang ang mga isda ay naroon lang sa ilalim at nag-aantay ng tamang pamamaraan na makakapagpakagat sa kanila. Pag-usapan natin ang isang malaking kasinungalingan na matagal na nating pinaniniwalaan. Ang sabi nila, kapag mainit ang araw, nawawalan daw ng gana ang mga isda na kumain. Parang tao lang daw. Kapag naiinitan, tinatamad. Pero teka, kalimutan muna natin ang emosyon at tingnan natin ang biyolohiya ng mga isda. Sila ay mga nilalang na nakadepende sa temperatura ng kanilang paligid. Kapag umiinit ang tubig, bumibilis ang proseso sa loob ng kanilang katawan. Mas mabilis nilang natutunaw ang kanilang kinain. Ibig sabihin, mas mabilis din silang magugutom. Hindi totoong nag-aayuno sila kapag tanghaling tapat. Ang nangyayari talaga ay nagiging mas pihikan sila at naghahanap ng pwesto kung saan hindi sila masyadong mapapagod pero makakakuha pa rin ng pagkain. Isipin mo na lang ang isang tambay na nakaupo sa ilalim ng puno. Hindi siya tatakbo sa gitna ng initan para lang kumuha ng barya. Pero kung may maglalapag ng pagkain mismo sa harap niya, siguradong kakainin niya iyon. Ganito rin ang mga isda. Gutom sila, pero nagtitipid sila ng enerhiya. Kaya ang trabaho natin bilang mangingisda ay hindi ang maghintay na sila ang lumapit sa atin. Tayo ang lalapit sa kanila. Tayo ang magdadala ng pagkain ng direkta sa kanilang mga bibig. Kapag naintindihan mo ang konseptong ito, magbabago ang buong pananaw mo sa pangingisda sa tanghali. Hindi ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa pag-iisip
na parang isang isdang nagtitipid ng lakas, ngunit handang sumagpang anumang oras basta tama ang inihain sa kanya. Ngayon, saan ba talaga nagpupunta ang mga isda kapag sobrang init ng araw? Dito pumapasok ang sikreto ng mga patong-patong na temperatura sa ilalim ng tubig. Kapag direktang tumatama ang araw, ang ibabaw ng tubig ay umiinit ng husto. Ang mga isda ay walang kakayahang kontrolin ang sarili nilang temperatura, kaya ang ginagawa nila ay lumalangoy sila pababa kung saan mas malamig ang tubig. Sa ilalim, may isang bahagi kung saan biglang nagbabago ang lamig at ito ang madalas nilang tambayan. Ang tawag dito ay ang komportabling zona ng mga isda. Kaya kung patuloy kang nagbato ng pain sa ibabaw ng tubig gaya ng ginagawa mo tuwing umaga, talagang wala kang mahuhuli. Wala doon ang mga isda. Kailangan mong palubugin ang iyong pain ng mas malalim. Subukan mong gumamit ng mga pabigat na mabilis lumubog o mga artipisyal na pain na sadyang ginawa para walisin ang kailaliman. Kapag alam mo kung gaano kalalim ang lawa or ilog na iyong pinapangisdaan, madali mong matatantya kung saan sila nakaabang. Isang magandang senyales ay kung may nakikita kang maliliit na isda sa ibabaw na parang walang bumubulabog sa kanila. Ibig sabihin noon, ang mga malalaking isda, ang mga predador ay nasa ilalim na nakapahinga. Hindi sila aakyat para lang habulin ang maliliit na isda. Pero kung mapapadaan ang pain mo mismong malapit sa kanilang mga mata, habang sila ay nasa ilalim, hindi nila papalagpasin iyon. Ito ang unang susi para magtagumpay ka sa tanghaling tapat. Hanapin mo ang pinakamalamig na bahagi ng tubig sa kailaliman. Ang pangalawang pinakamahalagang sikreto na dapat mong tandaan ay tungkol sa mga anino. Alalahanin mo, ang mga isda ay walang talukap sa mata. Wala silang pilik mata at hindi sila nakakapikit. Subukan mong tumitig sa araw ng nakadilat ng matagal. Di ba masakit? Ganun din ang nararamdaman ng mga isda kapag nasa pinakatuktok ang araw. Kaya ang pangunahin nilang hinahanap kapag 12:00 na ay hindi lang malamig na tubig, kundi ang mga anino o lilim. Ano-ano ba ang mga ito? Pwedeng ito ay mga halamang tubig, malalaking bato, mga lumubog na puno, o kahit ang mismong anino ng isang tulay o pantalan. Madalas nating iwasan ang mga lugar na maraming sanga o matataas na damo sa ilalim dahil nakakatakot sumabit ang ating mga kawil. Pero kapatid, nandyan nakatago ang ginto. Nandyan ang mga malalaking isda. Kapag naiintindihan mo ito, magsisimula kang maghanap ng istruktura sa halip na bumato ng walang direksyon sa gitna ng malawak at patag na tubig. Isipin mo na ang bawat lilim ay parang isang silid kung saan nagpapahinga ang mga isda habang nag-iintay ng dadaan na pagkain. Ang gagawin mo ay ihulog ng dahan-dahan ang iyong pain malapit sa gilid ng aninong iyon. Huwag mong ibagsak sa mismong gitna dahil baka magulat sila. Gusto mo silang akitin palabas. Kapag may nakita silang kumikibot-kibot malapit sa kanilang taguan, agad iyang lalabas para sumagpang. Iyan ang laro ng pagiging tuso sa pangingisda sa gitna ng matinding sikat ng kalagitnaan ng araw. Bakit ba naging batas na sa mga mangingisda na umaga at hapon lang maganda mangisda? Kung susuriin nating mabuti, ang tinatawag na patakaran ng mga lolo natin ay nakabase sa kanilang sariling kaginhawaan at hindi talaga sa galaw ng mga isda. Siyempre, sino ba naman ang gustong magpaaraw buong hapon? Masarap mangisda kapag malamig ang simoy ng hangin at sumisikat pa lang ang araw. At totoo naman na tuwing umaga ay mas aktibo ang mga isda na maghanap ng pagkain sa mababaw na bahagi. Ngunit dahil naging nakasanayan na ito
Sa loob ng ilang dekada, naiwan na sa isip ng nakararami na kapag uminit na ay tapos na ang laban. Ang simpleng pagpili ng mangingisda na umiwas sa init ay napagkamalang kawalan ng isda sa tubig. Bilang isang modernong mangingisda na mas mapanuri at mas matiyaga, hindi ka dapat magpadala sa mga lumang paniniwala na hindi nakabase sa katotohanan ng kalikasan. Panahon na para basagin ang kaisipang ito. Kung seryoso ka talagang humuli ng malalaking isda, kailangan mong sanayin ang sarili mo na tiisin ang mga oras na isinusuko na ng iba. Dito na nagkakatalo ang mga tunay na bihasa sa mga naglilibang lang. Ang tanghali ay hindi oras ng pagtulog o pagtigil. Ito ang oras upang baguhin ang iyong pamamaraan. Kailangan mong mag-isip ng mas malalim at mas tuso kaysa sa nakagawian na. Habang nagkukwentuhan ng iba sa ilalim ng puno, ikaw naman ay patuloy na nakikipagbuno sa tubig hanggang sa mapansin ka ng hinahanap mong isda. Pag-usapan naman natin kung paano gumalaw ang pain sa ilalim ng tubig kapag nasa kasagsagan na tayo ng tanghali. Kanina ay sinabi ko na mas gusto ng mga isda ang madaling huliin dahil nagtitipid sila ng enerhiya. Paano natin ito gagawin? Simple lang, ibaba mo ang bilis ng iyong paghila. Kapag umaga at aktibo ang mga isda, pwede mong pabilisin ang paglangoy ng iyong artificial na pain. Madalas, silang humabol kahit mabilis. Pero pagdating ng alas 12 hanggang alas 3 ng hapon, hindi sila mag-aaksaya ng lakas para habulin ng isang pain na mukhang nagmamadali. Kailangan mong maging mapanlin lang. Gamitin mo ang pamamaraan na sobrang bagal. Igalaw mo ng kaunti, tapos hayaan mong huminto ng matagal. Minsan, inaabot ng ilang segundo ang paghinto bago mo muling kibutin ang iyong pamalo. Sa bawat paghinto ng iyong pain, doon madalas nangyayari ang atake. Inaakala ng nakatagong isda na ang pinapanood niya ay isang sugatan o naghihingalong isda na wala ng kakayahang tumakas. Hindi nila ito palalampasin dahil nangangahulugan ito ng libre at madaling pagkain nang hindi sila mapapagod. Kaya kung nakasanayan mo na ang tuloy-tuloy na pag-ikot ng iyong makina, kailangan mong magpigil kapag tanghali. Ang pasensya sa paghihintay bago muling hilahin ang pain ang magpapataas ng porsyento na makahuli ka. Matuto kang maramdaman ang bigat ng iyong pamalo sa bawat pagtigil. Diyan madalas nagaganap ang pinakahihintay mong pagkagat mula sa malalaking predador na nag-aabang. Isa pang aspeto na madalas hindi napapansin ay ang kulay at presentasyon ng pain na ginagamit kapag mataas na ang sikat ng araw. Dahil tirik ang araw, asahan mo na mas nakatagos ang liwanag pababa sa tubig. Ang ibig sabihin nito, mas nakikita ng mga isda ang bawat detalye ng kung anuman ang nasa harap nila. Kapag nagbato ka ng napakaliwanag o sobrang kintab na pine tulad ng ginagamit mo sa madaling araw, mas malamang na matakot sila sa halip na maakit. Sa oras na ganito, kaliwanag ang kapaligiran, kailangan mong gumamit ng mga kulay na mukhang natural. Mga kulay na kahawig ng totoong isda na maliliit, palaka, o insekto sa lugar na iyon. Ang mga kulay na kayumanggi, madilim na berde, o parang putik ay napaka-epektibo dahil hindi ito nakakasilaw. Kung gagamit ka ng malalaking at kumikinang na metal, baka akalain nilang hindi iyon natural na pagkain. Ito ay isang pagkakamali na madalas gawin ng mga baguhan. Akala nila, mas makintab, mas maganda. Totoo iyan kung madilim ang paligid o malabo ang tubig. Ngunit sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa tanghali, ang sobrang kintab ay kadalasang nagiging babala sa isda na may mali sa pagkain na iyon.
Kaya tingnan mo ng mabuti ang mga gamit mo. Piliin ang pinakanatural tingnan kapag nasisilawan na ng araw ang tubig. Ang layunin natin ay linlangin ang kanilang mga mata, hindi bulagin sila sa kislap ng ating mga ibinabatong artipisyal na isda. Alam mo ba na may dalawang klase ng pagkagat ang isda? Ang isa ay dahil nagugutom sila, at ang isa naman ay dahil naiirita o nagugulat sila. Kapag tanghaling tapat, mas madalas tayong umaasa sa pangalawang uri ng pagkagat. Ang tawag dito ng mga dalubhasa ay agresibong reaksyon. Isipin mo na lang na may taong natutulog at biglang may nagtapon ng maliit na bato sa mukha niya. Kahit hindi siya gutom, siguradong sasampalin niya o hahawiin ang batong iyon dahil sa pagkagulat at inis. Ganito rin ang pamamaraan na gagamitin natin sa pag-akit sa mga isda kapag mainit ang araw. Tutal, nasa ilalim sila ng mga anino at hindi aktibong naghahanap ng makakain. Ang gagawin mo ay ihuhulog ang iyong pain mismong malapit sa kanilang bunganga. Ibig sabihin, kailangan mong maging napakatumpak sa iyong pagbato. Targetin mo ang mga pinakamakipot na siwang sa pagitan ng mga sanga or ang maliliit na butas sa ilalim ng mga damong dagat. Huwag kang matakot na isiksik ang pain mo sa mga lugar na parang imposibleng mapag-asintahan. Kapag bumagsak ng mabilis ang pain mo sa harap mismong ng isang nagpapahingang malaking isda, instinct nila na buksan ang kanilang bibig at sagpangin ito ng walang pag-aatubili. Walang kinalaman dito ang gutom. Ito ay purong reflex lamang ng isang predador. Ang pagkuha ng ganitong uri ng atake ay nangangailangan ng dedikasyon at katumpakan mula sa isang mangingisda. Hindi uubra dito ang puro bato lamang at umaasa sa tsamba. May isa pang dahilan kung bakit napakaganda ng mga lugar na maraming halaman sa tubig tuwing tanghali. Hindi lang ito nagbibigay ng lilim mula sa araw, may malaking kinalaman din ito sa hangin or oxygen sa ilalim ng tubig. Tuwing mainit ang panahon at mataas ang sikat ng araw, ang mga halaman ay gumagawa ng proseso kung saan naglalabas sila ng mas maraming oxygen dahil sa liwanag. Ang prosesong ito ay tinatawag na photosynthesis. Dahil umiinit ang tubig, nababawasan ang kakayahang humawak ng hangin ng mismong tubig. Kaya ang mga isda ay natural na pupunta kung saan madali silang makakahinga. At iyon ay mismong sa loob at ilalim ng makakapal na halaman. Kaya kapag nakita mo ang isang malawak na bahagi ng tubig na may lumulutang na makakapal na gulaman o damo, huwag mo itong iwasan. Para sa isang ordinaryong mangingisda, ito ay isang istorbo na sasabitan ng pamalo. Pero para sa nakakaalam, ito ay isang pahingahan ng malalaking isda na punong-puno ng sariwang hangin at malamig na tubig. Ang teknik dito ay ang paggamit ng mga pain na idinisenyo upang hindi sumabit at mabibigat na pabigat upang mabutas ang makapal na halaman sa ibabaw pababa sa malinaw na tubig sa ilalim ng mga ito. Kapag nakalusot ang pain mo sa makapal na bubong na iyon ng mga halaman, magugulat ka dahil naroon pala silang lahat na tila nag-iipon-ipon. Parang nakatuklas ka ng isang nakatagong kwarto sa ilalim ng tubig kung saan ang bawat ihulog mo ay asahan mong kakagatin. Kung napag-usapan natin ang paghuhulog ng pain sa ilalim ng makakapal na halaman, hindi pwedeng hindi natin pag-usapan ang klase ng gamit na kinakailangan. Sa sitwasyong ito sa kalagitnaan ng araw, hindi pwede ang mahinang linya o pamalo na mabilis mabali. Kailangan mo ng matibay na panali na kayang humila hindi lang ng malaking isda, kundi pati na rin ang sangkatutak na damo o halamang tubig na maaaring sumabit kapag kumagat na ang isda. Makikita mo na madalas kapag inatake ng isda ang iyong pain sa ilalim ng mga halaman,
Ang una niyang gagawin ay ibalot ang sarili niya sa mga ugat para makatakas. Kung manipis ang gamit mo, agad itong mapuputol bago mo pa makita ang hugis ng panga niya. Sa makatuwid, ihanda mo ang iyong makakapal at matitibay na linya na hindi madaling magasgas. Gamitin mo rin ang pamalo na may sapat na tigas upang makabig mo agad pataas ang isda pagkakagat pa lang. Ito ang tinatawag na paspasang hilaan. Wala ng oras para paglaruan pa o pag-uri ng isda. Sa oras na makita mo ang paggalaw ng linya o maramdaman ng bigat, kailangan mong biglang ibigla ang pamalo ng napakalakas upang maitusok ng maayos ang kawil, kasabay ng mabilis na pag-ikot ng makina palayo sa panganib na sumabit sa ilalim. Ito ay isang maaksyong bahagi ng pangingisda sa tanghali na nagpapabilis ng tibok ng puso ng sino mang makakaranas nito. Ang manalo sa ganitong hilaan ay nagpapatunay na tama ang lahat ng diskarte mo sa simula pa lang. Subukan naman nating pansinin ang ihip ng hangin sa tuwing tanghali. Madalas, kapag kalagitnaan na ng araw, nagsisimulang umihip ang malakas na hangin na nagdudulot ng mumunting alon sa ibabaw ng tubig. Imbis na mainis ka dahil nahihirapan kang magbato dahil sa hangin, dapat ka pang magpasalamat. Ang epekto kasi ng hangin at ng mga alon na ito sa tanghaling tapat ay napakalaking tulong para mabulabog ang ibabaw ng tubig. Ito ay nagsisilbing tabing sa mga mata ng isda, kaya hindi na nila gaanong nakikita ng malinaw ang nasa labas ng tubig. Dahil nabasag na ang salamin na sumisilaw sa kanila, mas nagkakaroon sila ng lakas ng loob na lumabas mula sa malalalim na bahagi at maghanap ng pagkain kahit pamainit ang araw. Bukod dito, itutulak ng hangin patungo sa isang direksyon ang mga maliliit na isda at insekto sa ibabaw ng tubig na umaanod. Ang mga malalaking isda ay alam na alam ito. Susundan nila ang direksyon ng hangin at aabangan ang lahat ng pagkaing dinadala ng agos patungo sa gilid. Kaya kung nararamdaman mo na humihihip na ang hangin tuwing 12:00, tingnan mo kung saan papunta ang alon. Kung ang hangin ay humihihip patungo sa isang pampang na puro bato o malalim ang gilid, iyon ang perpektong lugar na dapat mong unahin. Ihulog mo ang iyong pain na sumasabay sa agos ng hangin at alon upang maging makatotohanan ang galaw nito. Kapag ginawa mo ito, gagamitin mo ang puwersa ng kalikasan mismo upang dalhin ang iyong pain patungo sa mga nakaabang na isda. Minsan ba ay naitanong mo sa sarili mo kung bakit may mga oras na nakikita mo ang mga isda na lumalapit sa pain mo, pero sa huling sandali ay biglang aatras? Ito ay nangyayari ng madalas kapag mataas ang araw dahil sobrang linaw ng paningin nila sa ilalim. Ito na ang pagkakataon para suriin mo ang dulo ng iyong panali. Ang pangunahing linya mo ba ay sobrang kapal at kapansin-pansin? Kung oo, yan ang dahilan kung bakit nabubuking ka. Kapag maaraw at malinaw ang tubig, parang kable ng kuryente ang tingin ng isda sa makakapal na tansi. Upang malusutan ng problemang ito, maraming eksperto ang gumagamit ng isang malinaw at hindi nakikitang dulo o karagdagang tansi na ikinakabit sa pangunahing linya. Ito ang magiging tulay mula sa pangunahing linya patungo sa mismong kawil o pane. Sa ganitong paraan, kahit malapitan pa nilang tingnan ang inihahain mo sa ilalim ng araw, ang makikita lang nila ay isang lumalangoy na pain na tila walang nakakabit, nakahina, hinalang lubid. Kailangan mong tanggapin ang katotohanan na ang mga isda ay hindi tanga, lalo na ang mga isdang matagal nang nabubuhay at umabot na sa malaking sukat. Naging eksperto na rin sila sa pagtukoy kung ano ang totoo at hindi. Ang maliliit na pagbabago
katulad ng pagiging malikhain sa hindi nakikitang tansi, ay nagbibigay ng malaking epekto sa kalalabasan ng iyong hapon. Ipinapakita nito na ang pangingisda kapag tanghali ay mas nangangailangan ng sining at pagiging maingat. Isang magandang senaryo ang gusto kong ibahagi sa iyo na siguradong nakita mo na minsan. Nakasakay ka sa bangka o nakaupo sa gilid ng isang magandang pwesto. Nararamdaman mo ang sikat ng araw sa iyong batok. Sa kabilang banda, may grupo ng mga mangingisda sa isang paboritong pwesto na umalis na at umuwi. Iniwan nila ang pwesto dahil buong umaga silang naroon at wala silang nahuli kundi puro maliliit na isda lang. Kinuha mo ang pagkakataon. Pumunta ka sa mismong pwestong iniwan nila at sa unang bato mo pa lang, kinagat agad ng napakalakas. Bakit nangyari iyon? Dahil ba swerte ka at minalas sila? Hindi. Nangyari iyon dahil habang naroon sila ng maaga, patuloy ang pag-ingay ng kanilang makina, nag-aasaran sila at nagtatapon ng pain ng sabay-sabay. Naiirita at natatakot ang mga isda, kaya nagtago sila ng malalim at tumahimik sa mahabang oras. Nang tuluyan ng umalis ang grupo at bumalik ang katahimikan ng paligid dahil tanghaling tapat na at halos walang ibang tao, nagsimulang kumalma ang mga isda. Muling nakaramdam ng kapanatagan ang kapaligiran. Dito ka naman pumasok ng tahimik, umupo ng maayos, at dahan-dahang inihulog ang iyong pain ng walang anumang ingay. Ang kawalan ng presyur sa paligid at kawalan ng kakumpetensyang mangingisda ang paborabling aspeto ng pangingisda sa kalagitnaan ng araw. Naiiwan sa iyo ang buong lugar upang makapamili ng pwesto at maakit ang mga isda ng walang nakikigulo. Dito, mapapatunayan na ang pasensya ay tama at sadyang sulit na sulit. Huwag nating kalimutan na kung gagamit ka ng buhay na pain, may iba't ibang patakaran para gumana ito sa kalagitnaan ng sikat ng araw. Dahil malamlam ang mga isda sa tanghali, hindi sila masyadong hahabol sa buhay na isda na masyadong mabilis lumangoy palayo sa kanila. Ang gusto natin ay mapanatiling buhay ang pain, ngunit panatilihin din silang nasa loob ng lugar kung saan nagtatago ang mga predador. Kung ikakabit mo lang ang pain at hahayaan siyang lumangoy, siguradong tatakas ito patungo sa ibabaw upang umiwas sa ibaba, kung saan naghihintay ang mga malalaki. Ang pinakamabisang teknik ay bawasan ng kaunti ang kakayahang lumangoy ng malayo ng iyong buhay na pain. Maaari mong idagdag ang bigat ng pabigat o ilagay ng mas mababa ang panali upang manatili sila malapit sa sahig ng ilog o lawa. Gusto nating magmukhang nahihirapan silang lumangoy paakyat. Yung kilos ng buhay na isda na pilit na umaalpas mula sa ilalim pero hindi makawala dahil sa pabigat ay ang pinakamalakas na tawag para sa atake. Ang panginginig nito at pagpadyak ng buntot sa mismong harap ng anino kung saan naroon ang predador ay siguradong hindi titiisin. Isang malaking bibig lang ang biglang susulpot mula sa madilim na bahagi at higop agad ang iyong pain. Dito mo makikita ang pagiging mas epektibo ng buhay na isda kumpara sa artipisyal sa ilang pagkakataon tuwing tanghali dahil hindi mo na kailangang galawin ng manumano ang pamalo sa buong hapon. Isa pang estratehiya na magagamit mo upang makita ang mga hindi nakikitang pwesto ay ang pagtukoy sa tinatawag na patak o bangin sa ilalim ng tubig. Kahit pa hindi mo nakikita ang ilalim ng direkta, may mga palatandaan ang ibabaw ng tubig na makakatulong sa iyo na hulaan kung saan ang biglaang paglubog ng lupa sa ilalim. Kadalasan, ang malinaw na kulay, bughaw o mababaw na kulay lupa
ay lumilipat sa madilim o itim na bahagi kapag umabot na sa malalim. Ang linyang naghihiwalay sa malinaw na bahagi at madilim na bahagi ay ang bangin na hinahanap natin. Gustong-gusto ng mga isda na manatili mismo sa gilid ng bangin na ito kapag mainit ang araw. Nakaharap sila sa mababaw na bahagi na nagbabantay, habang ang buong katawan nila ay nakatago at nakalubog sa malalim at malamig na tubig ng bangin. Kapag nakatukoy ka ng ganitong linya ng kulay sa tubig sa tanghaling tapat, iyan ang iyong kalsada na dapat pagbatuhin. Ihulog mo ang pain sa mababaw na bahagi at hilahin ng dahan-dahan palapit sa madilim na gilid. Hayaan mong mahulog ng kusa ang pain mula sa gilid ng bangin pababa sa kailaliman. Sa mismong pagbagsak nito doon sa kadiliman, umasa ka na masasalubong nito ang isang nag-aabang na bibig na kanina pa nagmamatsyag mula sa baba pa itaas. Ito ay parang nagtatapon ng barya pababa sa hagdan kung saan may sumasalong kamay mula sa kadiliman. Kapag nahasa mo ang mata mo sa ganitong pagtukoy ng mga kulay sa ibabaw ng tubig, hindi mo na kakailanganin pa ng teknolohiya. Siyempre, kung susubukan mong kalabanin ang init ng araw para lang malinlang ang mga isda, dapat handa rin ang iyong sariling katawan at kaisipan. Paano ka makakapag-isip ng tama o mararamdaman ang masiselang kagat sa iyong linya kung ikaw mismo ay parang hihimatayin na sa tindi ng init? Ang pangingisda kapag tanghaling tapat ay hindi biro. Maaari itong magdulot ng matinding pagkaubos ng likido sa katawan o ang masama pa ay tinatawag na sunstroke. Kaya hindi maaaring sugod ka lang ng sugod na walang tamang paghahanda. Kailangan mong magsuot ng mga damit na magaan, mahahaba ang manggas, at takpan ang bawat bahagi ng balat mo na kayang tamaan ng sikat ng araw. Huwag mong kalimutang magsuot ng sombrero at madilim na salamin o sunglass dahil ang refleksyon ng araw mula sa tubig ay lubhang nakakasilaw at nakakapagod sa mata. Ang hindi pagdala ng sapat na malamig na tubig na maiinom ay ang pinakamalaking pagkakamali ng mga matitigas ang ulong mangingisda. Hindi mo masisisi ang isda kung hindi ka makahuli dahil nawawala ka na sa focus. Ang pagpapanatili ng lamig sa sarili mong isipan at pagginom ng tubig bawat ilang minuto ay magbibigay sa iyo ng lakas upang mapansin ang bawat maliliit na senyalis sa paligid mo at sa dulo ng pamalo mo. Ang matiyagang mangingisda ay ang nakakapag-isip ng diskarte habang komportable. Hindi ibig sabihin na nasa gitna ka ng init ay dapat ka rin magdusa habang nanghuhuli ng inyong gusto. Siguro pamilyar ka na sa tinatawag na gintong oras o iyong oras kapag sumisikat pa lang o lumulubog na ang araw. Sinasabi ng lahat na iyan daw ang pinakamagandang oras dahil lumalabas ang pinakamaraming isda upang kumain ng sabay-sabay. Hindi ako nakikipagtalo na totoong mas marami silang nahuhuli sa mga oras na iyon. Ngunit heto ang napakahalagang pagkakaiba na madalas hindi pinapansin. Maaaring makahuli ka nga ng maraming bilang ng isda tuwing umaga at hapon. Ngunit kung ang pinag-uusapan natin ay ang pagkuha sa pinakamalaki, pinakamatanda, at pinakamabigat na halimaw ng buong lawa, ang katanghalian ang iyong pinakamagandang pagkakataon. Bakit? Dahil ang mga totoong malalaking isda ay tamad kumilos at hindi na sila sumasali sa agawan ng pagkain. Tuwing umaga, nakasama ang mga maliliit na isda. Ang mga higante ay inaangkin ang pinakamagandang anino, ang pinakamalalim na hukay, at inaangkin nila ang lugar na iyon upang walang ibang makalapit. Habang abala ang lahat at nagkakagulo sa umaga, sila ay nakapahinga lamang. Ngunit sa pagsapit ng katanghalian kung saan ang maliliit na isda ay tapos ng kumain at natutulog na,
maiiwang mag-isa ang malalaking isdang ito sa kanilang teritoryo. Kaya kapag nahulugan mo ng tamang pain ang pwesto ng halimaw na yon sa tanghaling tapat, walang ibang makikipag-agawan o unang sasagpang maliban sa kanya mismo. Para sa akin, mas gugustuhin kong makahuli ng isang higanting isda sa buong araw kaysa makahuli ng 20 maliliit na piraso pa. Paano naman natin mapapatakbo ang ating pangingisda kung alam nating madalas ang tanghali ay nangangahulugan din ng mabilis na pababa ng lebel ng tubig dahil walang ulan at matindi ang singaw? Ito ay isang mahalagang sinyalis para sa mga mangingisda sa ilog. Kapag ang araw ay matindi at ang tubig ay paunti ng paunti o mas nagiging kalmado ang agos, nag-iiba rin ang dinadaanan ng maliliit na isda na pilit umaanod. Ang kailangan mong gawin ay basahin kung saan ang natural na daluyan o kanal na naiiwan sa pinakagitna ng ilog kung saan mabilis pa rin ang daloy kahit papano. Sa ilalim ng nag-aalab na sikat ng araw, ang mga nakaabang na isda ay tila tatambay mismo sa likod ng malalaking tipak ng bato na nahaharangan ang agos. Ginagawa nila ito upang hindi sila mapagod sa paglangoy laban sa agos. Ngunit naroon din sila upang abangan ang anumang pagkaing inaanod ng naiwang kanal ng tubig. Kaya kung tumitingin ka sa daloy ng tubig sa tanghali, hanapin mo ang kahit anong sagabal na gumagawa ng munting ipo-ipo sa likod nito. Itapon ang pain mo malayo sa harap ng bato at hayaan itong anurin papunta sa mismong gilid at likod ng harang na iyon. Habang ito ay dumadaan patungo sa likod ng bato, kung saan ang daloy ng tubig ay mas nakakapagpahinga para sa isda. Siguradong may biglang aangat upang silain ito at mabilis ding babalik sa pinagtataguan. Ang pamamaraang ito ng pagbasa ng tubig ay kailangang gawin sa tamang oras at buong pagkakataon. Naranasan mo na bang iwan mo lang ang iyong pamalo dahil napagod ka at nang bumalik ka para sana hilahin na ito? Laking gulat mo na may mabigat na palang nakakabit at halos masira na ang makina mo sa paghatak nito. Ito ang isa pang klasikong sitwasyon na nagpapakita kung gaano kabisa ang pagtigil sa kalagitnaan ng matinding init. Ang tawag ng mga sanay na dito ay sadyang pagpapatay o kawalan ng galaw sa pain. Kadalasan kapag tanghaling tapat, ginagawa mo na ang lahat ng pagpapaikot, paghila ng mabilis, at paiba-ibang paggalaw sa pain, pero wala pa ring pumapansin. Iyan ay dahil natatakot o hindi lang talaga nila kayang habulin ito sa sobrang pagod nila sa init at lamig na halo-halo. Ngunit kung itatapon mo ang pamalo, hahayaan itong umabot pababa hanggang sa pinakasahig at magpapasya kang huwag munang galawin ng halos 1 buong minuto. Magugulat ka sa mangyayari. Habang patay na patay at walang galaw ang inihain mo, minsan ay pinagmamasdan na pala ito ng isda ng malapitan sa ilalim. Tinititigan niya at hinihintay kung kikilos ito para malaman kung tunay o hindi. Bigla mong mararamdaman ang isang napakaliit at halos hindi mo mapansing kibot o tulak sa linya mo. Yun pala, hinihigop na niya ito papasok sa bunganga niya nang hindi man lang kumakaripas palayo. Kailangan dito ang magaan na pandama at matalas na paningin sa mismong dulo ng iyong pamalo upang maramdaman ang ganyang uri ng patagong kagat habang naghihintay ang isda. Isa pang napakagandang diskarte na pwede mong subukan ay ang paggawa ng maliliit na tunog gamit ang pamalo mismo. Kapag nasa lilim at malalim na bahagi ang mga isda, ang paningin nila ay nadadagdagan ng kanilang pandinig at pakiramdam sa mga panginginig ng tubig. Sa tanghaling tapat, kung saan tahimik na ang paligid dahil wala ng ibang bumabato,
Ang mga maliliit na tunog ng kumakatok na bato o piraso ng kahoy sa ilalim ng tubig ay lubos na nakakaintriga para sa kanila. Ang ginagawa ng iba ay gumagamit sila ng mga pain na may laman na maliliit na bakal sa loob na tumutunog na parang marakas. Habang dahan-dahan mo itong hinihila palapit, naglalabas ito ng mabilis na tunog tuwing sumasadsad sa mga bato sa kailaliman. Kahit na natutulog na sana, ang higanting isda sa pinakaloob ng kanyang lungga, ang paulit-ulit at nakakabagot na tunog na iyon ay sapat na upang mapilitan siyang lumabas at tingnan kung ano ang nangyayari sa labas. At kapag nakita niya ang iyong pain na gumagapang at nag-iingay, siguradong tatapusin niya ito sa isang malakas na sagpang upang patahimikin ito. Ito ay tinatawag na pag-atake ng teritoryo kung saan pinoprotektahan ng isda ang katahimikan ng kanyang sariling lugar, lalo na tuwing oras ng kanilang pamamahinga sa mainit na tanghali. Ito ay sadyang napakatalinong paraan upang asarin ng isda kapag ayaw nilang kumain ng kahit ano sa mga oras na ito. Bilang kabuuan ng lahat ng mga nabanggit natin tungkol sa sikreto sa tanghaling tapat, laging tandaan na ang pangingisda ay hindi lang basta isang libangan na nakadepende sa paborabling panahon o sa simpleng swerte ng pagkakataon. Isa itong tuloy-tuloy na pag-aaral at pakikipaglaro ng isip laban sa kalikasan. Ang maling paniniwala na ang mga isda ay natutulog kapag nasa tuktok ang araw ay naging dahilan kung bakit napakaraming magagaling na pwesto ang hindi nasusubukan. Ngayong alam mo na ang mga dahilan sa likod ng pag-uugali ng isda na naghahanap sila ng lilim, komportabling lamig ng malalim na tubig, mas maraming oxygen sa ilalim ng halaman at mas gustong atakihin ang mabagal ngunit tumpak na pagkakabato ng pain malapit sa kanilang bunganga, hawak mo na ang alas na hindi alam ng halos karamihan sa inyong lugar. Kaya bukas, kapag umabot na ang 12:00 at nakita mong nagsisimula ng magsibuwag ang iba, ngumiti ka na lang at tahimik na simulan ang iyong totoong misyon. Ayusin mo ang makina, ikabit ang tamang pain, maghanap ng pinakamakapal na anino at patunayan sa kanila na sa pag-uusad ng oras pababa, pataas naman ng pataas ang iyong pagkakataon na mahuli ang isda na magpapasikat sa iyo sa buong taon. Ang pangingisda sa tanghaling tapat ay hindi isang kaparusahan o kawalan ng magawa. Ito ay laro para sa mga matatapang na hindi natatakot mangahas at handang baguhin ang nakasanayan. Nakita mo na kung paano naging ganito kadaliw baligtarin ang sitwasyon. Ang pinakamalaking hadlang pala sa paghuli ng malaking isda kapag tanghali ay hindi ang init ng araw, kundi ang pagiging matigas ng ating ulo at ang paulit-ulit nating paggamit ng diskarting pang-umaga na itinuro sa atin ng mga nakatatanda. Ang pinakanakakagulat na natutunan natin ay ito: hindi talaga nawawala ang mga isda. Sadyang naghihintay lang sila sa mga makakapal na anino at sila ay mas handang sumagpang ng pain. Kung alam mo lang, bagalan at ilapit ito ng maayos sa mismong harapan nila. Ang simpleng pagbabago ng iyong pag-uugali at diskarte na ito ang siyang tiyak na magpapabigat sa iyong huli habang ang ibang mga kasamahan mo ay natutulog na sa kani-kanilang mga tahanan dahil sa pagsuko. Sa pag-abot mo sa puntong ito, asahan mong hinding-hindi ka na muling uuwi na luhaan sa tuwing iinit na ang sikat ng araw. Maraming salamat sa panonood ng videong ito at sana ay nakatulong ito na baguhin ang iyong paniniwala sa araw-araw na pangingisda. Kung nagustuhan mo ang mga sikretong tinalakay natin, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel upang hindi mo palagpasin ang marami pang mga nakakagulat na estratehiya. Pindutin mo rin ang like
at ibahagi ito sa iba mong kaibigan na madalas mapalang sa tanghali. Bago ka umalis, may isang napakahalagang tanong ako sa iyo na gusto kong pag-isipan mo. Ano ang pinakamalaking isda na nahuli mo tuwing tanghaling tapat habang ang iba ay susuko na sana? At ano ang eksaktong ginamit mong pain para malinlang iyon? Ay comment mo ang iyong napakagandang karanasan sa ibaba dahil sobrang gusto kong mabasa ang mga kwentong tagumpay ninyo at mapag-usapan natin ito ng sabay-sabay.